Hello mga kudoks! Kamusta na po kayo? Sana ay mas mabuti kayong kalagayan at salamat sa palaging panonood ng aking video. So, it's been a few days na nga po since naglabas ako ng video tungkol kay Sanchay or kay Barbie Sue, ang sikat na actress mula sa palabas noon na Meteor Garden. Kung saan nga may malungkot na balita na namatay nga po siya sa komplikasyon ng flu or pneumonia a week ago. So, well, kasi day off ko po ngayon, araw na 'to, medyo may time akong mag-scroll sa social media at may nakita akong balita na may namatay na naman na isang, Chinese actor dahil sa halos the same na, reason kung bakit namatay nga po si Sanchay. So, kung napanood niyo 'tong, balita na 'to or kung nakita niyo 'tong balita na 'to sa social media, may pangalan na Liang Yu Cheng. Di ko alam kung, familiar kayo sa kanya, pero babasahin ko 'tong nasa balita, ha. So, kinuha ko 'to sa Google mula sa popculture.com at meron ding maraming mga, newspaper articles dito sa social media na nagsi-circulate na namatay na nga po 'tong aktor na 'to na si Liang Yu Cheng. So, babasahin ko lang. So, actor Liang Yu Cheng dies suddenly at age 27. Wow! So, Chinese actor known for his roles in dramas like Echo of Her Voice and My Heart. Di ko alam kung nanonood kayo ng palabas na 'to, but I think sikat siya, kasi maraming nagko-comment sa, comment section dito sa Facebook ukol nga sa pagkamatay ni Liang Yu Cheng na, nanghihinayang nga sila sa pagkamatay ng, Chinese actor na ito. So, Yu Cheng passed away in a hospital reportedly of complications from influenza A on Thursday, January 30, the second day of the Chinese New Year, according to China Press, and he was 27. The young star was initially diagnosed with a common flu, but as his condition rapidly deteriorated, he was taken to the hospital. Yu Cheng was ultimately diagnosed with a central nervous system infection which led to his sudden passing. So, yun yung nakalagay dito sa news article, mga kudoks, na namatay nga po ang Chinese actor na si Liang Yu Cheng na sikat sa drama na Echo of Her Voice and My Heart, dahil po sa flu, kung saan nagka-complication sa kanyang flu kaya medyo mabilis siya nag-deteriorate o namatay dahil nga nagkaroon siya ng infection or pamamaga sa kanyang parte ng kanyang utak. Discussion ko po ngayon sa video na 'to ay patungkol po sa flu at ba't nakaapekto 'to sa utak ni Liang Yu Cheng kung saan ito nga ay nagdulot ng kanyang pagkamatay. Dahil isa nga po akong doktor sa mga bata or pediatrician, mas ifo-focus ko po ang flu at ang itong komplikasyon na 'to related po sa mga bata. Kasi although adult nga si Liang, pwede pa rin itong mangyari sa mga bata. At gusto ko po na magbigay po ng education at awareness, lalong-lalo na sa mga magulang, sa mga may mga bata sa kanilang bahay, para po maging protektado po tayo, para po maging equipped po tayo kung sakasakaling mangyari po to sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga anak. O ano ba ang flu? Ang flu ay isang nakakahawang sakit na nanggagaling sa isang mikrobyo na tinatawag na virus, kung saan pwede itong makaapekto sa ating ilong, sa ating lalamunan, at saka sa ating baga. Paano ba nakukuha ang flu? Ang flu po ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-ubo, pag-atching mula sa ibang tao, at pwede rin itong manggaling sa mga bagay-bagay na ating hinahawakan na marurumi, kung saan kontaminado ito ng virus na nagdadala po ng flu. Bigay po ako ng halimbawa. So, example, nasa isa po kayong kwarto kung saan medyo maraming tao at merong isang tao doon na nagdadala po ng flu or may ubo at saka sipon. Kung ang taong ito ay
magka-come in contact or makikipag-usap sa isang tao at saka magtatawanan, uubo siya, aaching siya, ah, lalo na kung malapitan, mas malaki ang chance na mahawaan ang taong ito. At kahit hindi kayo in direct contact sa taong merong flu, pero medyo malapit kayo sa taong ito na nagdadala ng virus, siguro approximately mga 6 feet away sa taong ito, ay meron pa rin kayong tsansa na magkaroon ng flu. So anong klaseng populasyon ng mga tao ang maaaring magkaroon ng mas matinding komplikasyon ng flu? Unang-una, ang mga babaeng buntis. Pangalawa, mga bata, lalong-lalo na yung mga, maliliit pa na mga bata na less than 5 years old. Yung mga taong may mga sakit-sakit na at may mini-maintain na mga gamot. Panglima ay yung may taong, mababa ang immune system at saka ang mga taong nagtatrabaho sa ospital tulad ng mga nurse, doktor, at iba't iba pang mga healthcare personnel. So, paano ba natin maiiwasan ang mahawaan tayo ng flu mula sa ibang tao? Unang-una, kung naaalala nyo pa noong COVID season, ugaliin po natin ang palaging paghuhugas ng kamay with soap and water, or pwede ring alternative ang paggamit ng sanitizer at saka mga alcohol. Kung sa British English pa guys, wash your hands with soap and water. Okay? Ang isa pang paraan para maiwasan ang pagkuha ng flu ay ang pag-iwas sa palaging paghawak sa ating mukha at saka sa ating ilong. Lalong-lalo na kung marumi ang ating kamay at hindi tayo nakapaghugas, at saka kung meron tayong habit na palaging paghawak sa ating mukha, sa ating ilong, so malaki din ang chance na makukuha natin ang flu. Pangatlo, kung tayo naman ay may flu symptoms or may pag-uubo at saka pagsipon, at kung tayo ay aaching at saka uubo, siguraduhin po natin na tatakpan po natin ang ating ilong at saka bibig sa pamamagitan ng panyo, tissue, at para hindi natin mapasa ang ating sakit sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating mga anak. Tulad ng sinabi ko kanina, pwedeng makuha din ang flu virus mula sa mga bagay. Pwedeng sa mga doorknob, sa pintuan, pwedeng sa mga cellphone natin, pwede din sa laptop, sa computer, sa ballpen. So itong mga bagay na to, kung mahawakan natin, lalong-lalo na kung merong flu virus doon, at saka hawakan natin itong bagay na to, at saka ilagay natin sa ating mukha, sa ating ilong, saka sa ating bibig, may chance rin na makuha natin ang flu virus. So, ugaliin na maghugas, iwasan ang paghawak sa mukha, at i-make sure natin na linisan natin ang ating mga usual na ginagamit ng mga bagay-bagay. Tulad ng ballpen, kung hiniram to ng ibang tao sa iyo at tingin mo inuubos siya, or kahit hindi mo alam na inuubos siya at marami nang humiram ng iyong ballpen, make sure na linisan mo to with alcohol, or pwede rin wipes with alcohol, as long as malinisan mo ito. Okay? Panglima, iwasan po natin ang mapunta sa matataong lugar kung maaari. So, medyo mahirap din to kung magpupunta tayo sa isang party, sa isang gathering, isang concert, kasi for sure maraming tao dyan, di ba? Kung hindi talaga maiiwasan, i-make sure natin na protektado tayo, kung lalong-lalo na kung buntis ka, or meron kang sakit, or kung dadalhin mo ang iyong anak, make sure protektado sila, pwede mo silang bigyan ng mask, at kung maaari ay wag mo na lang talaga silang dalhin sa mga matataong lugar upang maiwasan ang pagkuha ng flu. At kung maaari, kung meron kang flu, ay huwag ka na lang pumasok sa school or sa trabaho mo para hindi mo mapasa ang flu sa iyong mga kasamahan. Kung napanood niyo po yung previous video ko, medyo similar lang yung sasabihin ko ng mga symptoms dito sa topic ko na to. So, ang symptoms ng flu ay unang-una, lagnat. Pangalawa, hapo or hirap sa paghinga. At pwede ring mabilis ang ating paghinga. Pangatlo, pag-uubo. Pang-apat,
ang tinatawag nating runny nose or yung pagsisipon at pwede rin ang pag-aaching or sneezing. So ano ba ang gamot para sa flu? So tulad ng any viral infection ay supportive measures lamang ang pwede nating gawin. So ano ba yung mga supportive measures? Kung may lagnat ang ating mga anak, pwede na silang bigyan ng paracetamol or ibuprofen. Pangalawa ay i-encourage natin ang mga anak natin na uminom ng maraming tubig or any fluids kasi makakatulong ito sa kanilang viral infection. So ang pinaka-importanteng part ng video na to ay ang mga susunod kong sasabihin. Kailan ba natin dapat dalhin agad sa emergency room or sa doktor ang ating mga anak kung meron silang flu? Unang-una, kung sa tingin nyong nag-iiba na ang kulay ng kanilang balat, kung nagiging blue or gray na ang kulay ng kanilang balat, ng kanilang labi, isa ring magandang tingnan ay ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa kung sa tingin natin ay napakaputi na nito or blue or kulay gray na. So meaning niyan, hindi na maganda ang sirkulasyon ng dugo papunta sa malalayong parte ng kanilang katawan. Susunod na dapat ating bantayan ay ang kanilang paghinga. Kung napakabilis na ng kanilang paghinga or hinahapo na sila at sasamahan ng tinatawag nating recession or retraction ng kanilang tiyan at saka ng kanilang dibdib, yung parang lumalalim na ang kanilang paghinga, ito ay dapat nang dalhin sa ospital. Pangatlo, kung ang paghinga ng ating mga anak ay tumitigil na or may panahon na parang nagpo-pause at saka humihinga na naman sila ulit, dalhin na kaagad natin ang ating mga anak sa ospital. Pang-apat na simptomas na dapat dalhin na natin ang ating mga anak na may flu sa ospital, if napapansin nyo na humahawak na siya palagi sa kanyang lalamunan, so most likely hirap na talaga siya sa paghinga. Ang lima, kung ang iyong anak na may flu ay napakahirap ng gisingin or halos hindi na gumagalaw, napaka-weak na, napaka-tamlay na ng kanilang katawan, dalhin nyo na kaagad ang iyong anak sa ospital. Kung ang iyong anak ay less than 3 months pa lamang at may mataas na lagnat na mahigit sa 38 degrees Celsius, dalhin nyo na agad ang iyong anak sa emergency room upang masuri agad ng doktor. Pang-pito, if nagko-complain na ang iyong anak na masakit ang kanyang dibdib sa pag-ubo at meron ng dugo sa kanyang plema, dalhin niyo na agad ang iyong anak sa doktor. Pang-walo, kung nagrereklamo na ang iyong anak na masakit ang kanyang ulo, parang nahihilo na siya, hindi na siya nakakakain ng kahit ano, kahit kaunting tubig, kaunting gatas, kaunting pagkain, mas maiging dalhin niyo na agad siya sa iyong doktor. Panghuling simptomas na dapat nating malaman ay ang pag-ihi ng bata. If mahigit 12 oras nang hindi umiihi ang iyong anak or kung naka-diapers pa ang inyong mga baby at saka wala kayong napapalit na diapers na mahigit na sa 12 oras, isa na itong sign na malala na ang flu or ang sakit ng iyong anak at mas mabuting dalhin nyo na agad siya sa inyong doktor. Kung inyong anak ay merong congenital na sakit sa puso, sa baga, at saka kung na-born prematurely or preterm ang iyong anak, mas magiging mahirap at merong mas maraming komplikasyon ng flu sa mga naturang mga bata. Yes, ang pagkakaroon ng infeksyon sa utak ay maaaring nagsimula sa pagkakaroon ng flu infection, lalong-lalo na if merong chance ang virus na pumunta sa utak ng tao at lalong-lalo na if meron kang mga risk factors na sinabi ko kanina, meron talagang oportunidad na mapunta ang infeksyon na ito sa utak ng tao. So, talagang maging komplikasyon, pwedeng mapunta sa ating baga tulad nung nangyari kay Sanchay at dito naman kay Liang, although not sure if connected pa talaga yung brain infection at saka yung flu niya. Yes, pwede talagang magkaroon tayo ng brain infection kung meron tayong flu. Mga kodoks, sana mas aware na po tayo ngayon about sa flu at least nalaman na natin na pwede pala talaga itong makadulot pala ng infeksyon sa utak ng isang tao at saka sa ating baga tulad na nangyari kina Liang at saka kay Sanchay.
So alagaan po natin ang ating kalusugan, lalong-lalo na ang kalusugan ng ating minamahal na mga chikiting, ating mga anak. Hanggang sa susunod po na vlog, salamat po sa panonood and please like and subscribe. Paalam mga kudoks!